it's good that, well, maybe some, but not all, listen to this program. Kasi dito namin nilalabas yung lahat na ginagawa ng gobyerno, anong nangyayari sa gobyerno, at ito ba'y alam ng tao o hindi. It's good for the people to be learned of the things that we are doing so that alam ninyo ang ano ang nangyayari sa gobyerno. Lalo na ngayon, may gulo dito sa Congress. Ayaw ko naman na api-apihin ang mga tao ko. Umabot sa itong gulo ngayon at ang panlaban nila dyan is the last time I'm told that it was Pangilinan who said that the worst is yet to come to mga empleyado. Alam mo, Pangilinan, hanggang ka lang, bakit mo takutin ang mga tao? Who are you to threaten or even to intimidate government workers? Pareho lang tayo na sa gobyerno. Nagtatrabaho tayo isang amo, ang taong bayan. At ang guide natin sa trabaho natin ay yung mga batas. At ang pinakamataas dyan na talagang susunod tayo o hindi ay ang konstitusyon. So, may kunting gas-gas ngayon. Baka umabot ito ng kalayuan. Eventually, I think this will reach the Supreme Court. I am not saying that I am all correct. I may be wrong. But I have to protect the executive department from the incessant and steady dose of insults coming from the senators. Alam mo ninyo, bear in mind that trabahante lang tayo. And just because you are clothed with the authority, itong mga aid of legislation in lawmaking power ninyo, it does not include berating people, shouting at people, forgetting the civility that has to be observed by everybody in and out of investigations. Hindi nga pwede sa korte yung magsigaw-sigaw ka, lalo na dyan sa Kongreso, which goes to show that you have forgotten. Nakalimutan ninyo ang purpose ninyo sa trabaho ninyo sa buhay. At hindi ko tatanggapin yan. At huwag ninyo akong tataktakutin yung mga tao ko kasi ang pinakamalayo ninyo sa totoo lang, i-contempt ninyo. You cite them in contempt of the Senate. And of course, you can order the detention. Ipakulong ninyo. Diyan lang rin sa Senado or in any other facility which may strike your fancy or kagaya ni usually sa Senate lang yan, pinakulong talaga niya sa Pasay City. You know, Gordon, kung ayaw ko lang
magyabang. Pero remember that you will not be a senator all the time. At hindi naman tinatakot. Pero yung bantay ka sa mga tao na pinag-aabuso mo dahil darating rin ang panahon para sa iyo. Kaya isa-cite ninyo ng contempt, lalo na itong mga cabinet members and other minor officials which I think are at the receiving end of insults every day. Sabihin ko, huwag ka nang pumunta doon. Putang ina, binababoy tayo. That is not good. Nobody but nobody can do it to you because you are civil servants. Pati sila man. Ang problema lang yan, kaya may contempt powers. Pero huwag kayong matakot. Kasi sabi ko, wala naman silang mautusan. Yung sergeant at arms nila, it's an office. Maybe they have 1 or 2 or 3 assistants there. Yan lang ang matawagan nila para i-detain kayo. Pero pag nangyari yan, I am giving this warning to the Senate. Ayaw ko ng gulo. We recognize your power to cite people to help you in aid of legislation. Baka yung inyong in aid maging first aid yan. Nawarningan ko kayo, walang susunod sa iyo. Walang isang pulis o isang Air Force, Navy o Army. Walang susunod sa iyo. Because, sinasabi ko sa kanila, huwag mag-cooperate, especially if it is to further give you the power to insult everybody. Pag pinagsisigawan ninyo ang yabang ninyo, alam mo ako kung ako lang doon. Sabi ko nga sa military, kaya itong military, makinig kayo. Lalo na sa mga promotions, kung ano, mga budget, tandaan ninyo yan. Huwag ninyong hayaan na si Gordon o mga senador na magsigaw-sigaw sa inyo. Pareho lang tayo sa gobyerno. At pag ikaw ay sinagawan o kayo ay pinag-iinsulto, stand up. At ang itong sabihin ninyo, I am here to testify to the truth. Now, huwag ninyo akong sigaw-sigawan. Hindi naman ninyo ako boy. Hindi naman ninyo ako subordinate. Kaya magtanong kayo ng gusto mo. Kasi pag hindi, titindig ako. Ngayon, kung i-cite kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yung mga senador. Yun ho ang preliminary statement ko sa taong bayan. Now, let us proceed. Ang purpose nito, hindi ito mag-insult, makinig ang mga tao para mag-insulto o walang insultuhan dito. Everybody is behave
according to the norms of conduct of what a citizen of this country should be. Should be, respetado, we respect each other and everything. So, the report dito is really important. Or the reports given by the cabinet members would give you the idea of the workings of government. So, but before I do that, may I just also allow me to mention the persons, the resource, or the cabinet members who are going to report sa trabaho nila. Importante yan kasi bayad kami ng pera ng tao. So, we have to make you updated sa mga balita. We have, for our discussions for today to make the reports, we have Secretary Duque, then followed by Secretary Galvez, then Secretary Roque, then Secretary Anyo, and then Secretary Lorenzana. Mayroon siya. If he has something to say. Chairman Abalos has the report on the updates of Metro Manila. Salvador Panelo might just want to listen. It's his take, whatever he wants. Make a report or just keep silent. Then we have Secretary Vivencio Dizon, who was to give us the updates of the BCDA projects. The other attendees are Secretary Salvador Medaldia and Senator Bongo. We will start with Secretary Duque. Sir, kindly start. You have the floor. Good evening, Mr. President, and magandang gabi po sa kay Senator Bongo, Executive Secretary Medio Aldea at aking po mga kasama sa kabinete. Dalawa pong bahagi ang akin iuulat, Mr. President, at una po rito ay ang amin pong hinihinging otoridad mula po sa inyo, Mr. President, na makapagbigay ng meals, accommodation, and transportation allowance para po sa atin mga healthcare workers in both the public and private healthcare facilities. Sinisikap po ng inyong Department of Health na makapagbigay ng meals, accommodation, and transportation or MAT allowance ayon po sa Proclamation number 1218 para po sa mga healthcare workers na hindi pa nakatatanggap ng benepisyong ito. Layon natin makapagbigay ng MAT, Mr. President. Ito po yung allowance sa humigit kumulang 423,000 healthcare workers na nanunungkulan ngayon sa panahon ng state of calamity bunsod ng COVID-19 pandemic. Mayroon kami pong natukoy na pondong magagamit para sa MAT na mula sa savings ng Department of Health na umaabot sa 1.23 billion or 1,230 million pesos at sa 1.1,280 million contingency funds ng Office of the President. Ito po ay sapat para sa kinakailangan pondo, aabot sa 2.51 billion kung saan makatatanggap ng 200,000 ang bawat isa na healthcare workers kada buwan o pangkalahatan 6,000 pesos para sa 3 buwan mula po sa Setyembre 15 hanggang sa December 19 ng nakaraang taon 2020. Ngunit Mr. President, dahil lumipas na ang effectivity ng Bayanihan 2, ay nangangailangan kami ng otoridad upang gamitin ang pondo para sa pamamahagi ng MAT.
Ang DOH po ay naghanda ng isang administrative order at akin na pong binigay kay Ginoong Executive Secretary Medi Aldea para po pagtibayin ang legal na batayan sa pagpamahagi ng MAT allowance para po sa ating mga healthcare workers na hindi pa nakatanggap ng nasabing benepisyo noong pong September hanggang December 2020. Hinihiling namin ang approval ninyo, Mr. President, upang amin maibigay ang allowance na banggit ko para po sa atin mga manggagawang pangkalusugan. At para sa mga nauna nang nakatanggap ng MAT, ngunit na mas maliit na halaga, amin pong inirekomenda na sila ay mabigyan ng karagdagan benepisyo katumbas naman ng difference o doon sa pagkakaiba sa naibigay na allowance. So ito lang po ang unang bahagi ng aking pong pag-uulat, Mr. President. Ito po ay amin pong pakiusap na mabigyan po kami ng legal basis para po sa pagbigay ng meals, accommodation, and transportation allowance. So, ang pangalawa pong bahagi ng akin ulat ay mula po sa One Hospital Command Center. Ito po yung accomplishment report. Dito po sa first slide, dito po kapuna-puna, Mr. President, no, na ang mga araw-araw na transaksyon na tinatanggap po ng One Hospital Command ay talagang bumababa na. Nagkaroon po ng average na mga 284 transactions kada araw. At ang pinakamataas po na amin po na obserbahan na bilang ng transaksyon ay 547 noong pong Agosto ikatatlumput-isa ng Agosto. But of course, dito, nakita na lang dito, inumpisahan sa September, 367 at makikita po natin, as of October 6 ay nasa 208 transactions ang natanggap ng One Hospital Command. So, pinapakita natin to na bumababa, kaakibat po nito ng pagbaba din ng atin mga kaso na akin pong mga akin pong naiulat. Ito pong mga nakaraan na pagtitipon po natin dito po sa Talk to the People program ninyo, Mr. President. So, ilan po ang huling bahagi ng akin pag-uulat at nagpapakita po rito, talagang kaakibat po nito ay bumababa ang ating pong mga kaso, gaya po nung huling pag-uulat ko. Itong linggong ito, 25% lower ang cases natin kumpara doon sa nakaraan linggo. At yung resulta ng pagbaba ay nasasalamin din dito po sa mga ginagawang transaksyon ng ating One Hospital Command Center. Mr. President, hindi ko na lang po pinakita rito yung positivity rate ng ating pong mga kaso ay bumaba na rin po to 18% of all cases or all tests. Ang positivity rate ay nasa 18%. Ang nanggaling po ito sa mataas, umabot hanggang 27%. So again, ito po ay senyal na talagang nag-umpisa na po ang pagbaba ng ating po mga kaso. So hanggang dito na lang po ako, Mr. President, at handa po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Salamat, Secretary. Okay. Secretary Lorenzana. Good evening, Mr. President. Good evening mga kasama ko sa gobyerno. Mr. President, wala pa namang significant development yung ating crisis action operation, kaya wala pa akong report. Ito lang po aking report ngayon, yung kautusan ninyo magdagdag tayo ng mga nurses at doktor sa mga hospital sa Manila. Meron po magandang balita, Mr. President, dahil nag-cancel na yung St. Luke's at bumabara yung kanilang kaso ng mga hospital. Initially, meron silang request na isang doktor at saka 5 nurses, pero ayaw na nilang tanggapin yun. Yung San Juan de Dios naman, Mr. President, nag-cancel na rin ang kanilang pangangailangan. Ang Davao SPMC, ang
na mayroon tayong dating 8 doon ay kung pwede raw hindi mo natatanggalin kasi hanggang 30 October sila. At gusto pa nila ay humihingi sila ng isang doktor at 2 nurses na ibibigay naman ng ating Surgeon General. Ang Santa Teresita General Hospital, Mr. President, ay hinintay pa namin kung ano ang sasabihin nila, kung gusto nila ng dagdag o hindi. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Secretary Lorenzana. We go to now Secretary Calves. Mr. President, yes, Mayor Delia, Senator Bongo, our cabinet members. Sir, ang report ko po ngayong gabi ay yung preparation po natin sa ating vaccination sa ating mga pediatrics. So, ang ano po natin is October 15 po at magkakaroon po tayo ng pilot vaccination para maging safe at saka very cautious po tayo. So, please show my slide. Next slide, please. Sir, kung makikita po natin ngayon, tumaas po ang ating vaccines sa arrival. Dumating po yung ating mga vaccines doon po mismo sa Davao at saka sa Cebu. First time po, Mr. President, na 1 million po, halos 1 million ang binaba po natin doon. Galing po doon sa donation po ng US at saka ng COVAX. Tuwan-tuwa po ang Cebu, nakausap po kanina po si Secretary Dino at nagpapasalamat po siya, Mr. President, na nadinig po yung kanilang hiling na magkaroon po sila ng magandang bakunahan dahil kasi ngayon po mag-o-open na po sila talaga ng kanilang business doon sa Cebu. Ganon din po sa Davao, tuwan-tuwa rin po dahil kasi yung party ng Cotabato City at saka Gensan, yung Region 12, at saka yung Region 11, Cagayan Cagayan de Oro, and also yung part ng Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, ay mabibigyan din po natin ng mga bakuna. So 1 million po yun, first time na nagawa po natin, na-deploy po natin na talagang ganun po ang ginawa po natin. At yun po nga po, ang pangako nga po natin sa ating mga probinsya, na sa ngayon, marami po tayong i-deploy na mga vaccine. Dumating na rin po ang tinatawag natin na Certificate of Analysis ng 7 million na doses ng Sinovac. So simultaneously po na i-deploy po natin yon, kasama po yung 2 million na darating po, na dumating na po nung nakaraang weekend. At meron pa po darating sa ngayon po, may darating pa po na 930. May darating po na 800,000 sa ating procurement po na Pfizer. So, kita-kita po natin, Mr. President, yung 100 million na pangako po namin sa inyo na darating po ng before end of August ay mapupunuan po yon. At ang kagandahan po, Mr. President, bumalik na po sa sigla ang ating vaccination. Ngayong pong araw, nakapagtala po tayo ng isang mataas na naman na vaccination, 628,099. So, dati po nakaka-394 lang tayo. Ngayon, tumatas po tayo ng 600,099 at papasalamat po tayo kay Sec Beans at saka po sa ating NBOC kay Sec Mirna at saka sa ating mga LGU dahil na nakapagtumalon po tayo ng malakas. So sa ngayon po, meron na po tayong 47.7 million na total vaccines administered. Meron na rin po tayong 25 million, 0.3 na receiving the first dose at meron na po tayong 22.4 that completed the second doses. So kung makikita po natin, Sir Mayor, malapit na po tayo mag-30% doon sa 70% ng population na targeted po natin. At 20% na po tayo doon po sa total population po natin. So nakikita po natin yung COVAX from 19 million, tumaas po ito ng 21,600,000. And then tumaas po rin po yung ating procured vaccines ng more or less 800. At may dadating pa po this week na 3 million po na Moderna, Mr. President. At meron pa po tayong 2 million na darating na sa weekend ng Sinovac po, Mr. President. It seems that, excuse me, it seems that every day there's new arrivals. Yes, sir. Ang maganda po, sir, yung may mga araw nga po na kailangan pumunta kami sa airport ng 2 beses dahil kasi umaga at saka hapon. Bukas po, darating po yung sa isang flight, yung AstraZeneca at saka po yung Pfizer.
So, yun po ang maganda na halos araw-araw po na almost 1 million every day po tayo. Yan ang sinasabi ko. Instead of spending your time there sitting down with nothing to do, hindi naman kayo pinapatawag to talk. Pinapatawag kayo doon para umupo lang. Then you see that all of these things are arriving almost daily. And ikaw yung czar vaccine, kailangan kita doon sa mag-supervise ng pagbaba niyan, then that everything is handled right, and it's delivered to the itong cold storage to preserve their efficacy. Ito ang hindi nalaman ng Senado, tawag ng tawag, walang kakwenta-kwenta, ito hindi ko naman kayo tanongin. Kabalastugan na nga ito eh. That's why I want them to go to the Supreme Court. Gusto kong makita ng footage ng behavior nila during, I want it recorded in history. It's yung pangyayari sa Senate and how they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa Senado, sa Korte Suprema. So, itong nila, withdraw nila yung order ko. Yung prohibiting people from the executive department from testifying. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst and I will do mine. Kayo ang nag-umpisa nito eh. Kayo ang nag-umpisa nito lahat. Kaya may trabaho itong si Secretary Galvez, tapos gano'n na lang ang gawain ninyong, you derail the proper handling and delivery of the vaccines. Continue, sir. Sir, actually, sir, nagpapasalamat, sir, ang buong DOH, sir, kasi talagang noong Monday, sir, emotional nga kami, sir, ni Sec. Duque, na first time namin after 2 months na magkakita-kita ulit na doon sa vaccination site sa sa Clark. Actually, halos maiyak kami, sir, kasi parang first time na namin ulit nagawa yung minamahal naming gawin eh. Kasi yung pati yung mga taga-DOH po na actually nagkaroon kami 2 meeting po ngayon, Mr. President. Natuwa po sila, sir, sa ginawa niyo po, sir, actually. Kasi sabi nila, ito yung minamahal naming trabaho, at least nakatutok na kami, tsaka wala kaming tinatawag na, sir, na distraction. Yung po ang hindi nakikita ng Senado eh. Na yung tinatawag natin yung pressure ng mga tao ng DOH. And then they were being demonized na parang tayo nagpa-plunder. And then ngayon nakita nila, sir, yung sense of pride na yung ginagawa po nila ngayon, na ngayong nawala po yung kanilang pressure. Very emotional po sila kanina. Tuwan-tuwa po sila because they are back to their own work na talagang yun ang gusto nilang mangyari. Na talagang makapag-concentrate po sila sa kanilang mga trabaho. Dahil kasi marami pong buhay ang nakasalalay po sa kanilang mga kamay po, Mr. President. Ganito yan. Everybody should know that the powers of Congress is not without limit. Yung pag-akala lang nila that they are so powerful that they can just at their beck and call people to just sit down there in front of them doing nothing. Gusto ko dumating ito sa Supreme Court. Hindi man ako siguradong panalo doon, pero gusto ko lang makita ng Supreme Court yung pagkabastos ng mga senador. Yun lang naman ang habol ko doon. Manalo-talo, we cannot speculate on that. So, yes, sir. Ngayon po, sir, nakapag-concentrate kami. Next slide, please.
dahil po na medyo nagkaroon na po ng time po talaga ang National Vaccination Operations Center na makapag-concentrate sa ating trabaho, ginagawa na po namin yung tinatawag natin yung vaccination operations for fourth quarter 2021 at saka yung na-report po sa inyo na hanggang first quarter ng 2022 at saka 2023. Kasi gumagawa po kami ng tinatawag na updated national vaccination program na gagawin po ni Yusek Mirna at ipapa-approve po namin kay Secretary Duque sa IATF. Kasi po ang gagawin po natin, i-aangkla na po natin yung ating national vaccination until such time na makaraos po tayo, Mr. President, na i-ano na po natin yung ating tinatawag nating vaccine security roadmap para at least yung hanggang 2022, 2023 matagpos po natin, Mr. President, kasi napaka-importante po ng gagawin po natin ngayon. Kasi that's our continuity plan and exit strategy towards the pandemic. So ngayon po, ang ginawa po ng ating NBOC, ginawa natin, nag-open up po tayo ng vaccination rollout sa adult population. At the same time, i-open na rin po natin yung pediatric. Ito pediatric po, Mr. President, napaka-sensitibo po ito because of the Dengvaxia incident that the previous administration na ano po natin talaga. So sa ngayon po talagang takot ang mga ibang mga doktor at takot din yung mga ibang mga magulang dahil kasi nga po yung children vaccination is a very sensitive issue sa Pilipinas po talaga. So ngayon po ang ginawa po natin, yung mga prioritization po natin, binago po natin ngayon. And then ang magkakaroon po tayo ng phase approach doon po sa 12 and 17, uunahin po natin yung directive po ni Sec. Duque na yung una muna na may comorbidities, magiging priority group A3 po. And the remaining, magiging priority group C. Then next slide please. Sir, ito po ang para dahan-dahan po ang gagawin po natin para at least may kumpiyansa po yung mga ating mga magulang at saka mga guardian. Ang gagawin po natin is yung tinatawag nating phase approach. Ano po yung phase approach, Mr. President? Ang gagawin po natin is talagang sa phase 1, initial rollout natin, ito yung tinatawag natin sa Friday. Ang gagawin po natin dito parang ito yung pilot testing. Parang yung ginawa natin nung una, nung March, na kabado po tayo, dadahan-dahanin po muna natin doon sa ating mga hospital. Pinili po ng all expert group ng hospital dahil kasi para at least kung merong adverse effect, madali po natin kaagad magkaroon ng reaction. So ito po mga hospital po nito, initially 6 hospital po ang mga nandito na nagpalista. Pero ngayon lahat po ngayon ng mga hospital gusto na magpalista. Even yung yung Iloilo, even yung Cebu, gusto po nila magkaroon din ng pilot project sa kanila. So meaning yung percentage ng hesitancy natin at saka yung percentage ng acceptance, tumaas po yung acceptance natin ngayon dahil kasi nakita natin yung sinasabi ko nga po, Mr. President, may kurot sa puso po yung mga anak dahil kasi po hindi po makaalis sa bahay at hindi rin po magkaroon ng tinatawag natin na yung kanilang mental health po hindi na napababayaan po natin. So ang po natin talaga, kung mabakanahan po natin ng mga bata, tatlo po ang magiging implication niyan po, sir. One is yung face-to-face face-to-face schooling po natin at saka classes will be sustained and protected. Second, sa economy po maganda po yan kasi 29 million po ang consumers yung population ng mga bata. So tuwan-tuwa po yung mga economic sector dahil kasi meron silang additional volumes of consumers na magkakaroon po ng consumers confidence para po magkaroon po ng tinatawag sa staycation, sa restaurant, makakain po ang buong pamilya. And third po yung mental health, Mr. President. Dahil po sa sobrang na nandun lang po sila sa bahay, marami na po na mga suicidal at the same time, nakakaroon po ng mga depressions. Pupunta po kami sa hospital, ang sabi po ng mga ibang psychologists, dumadami po ang kanilang pasyente in terms of yung mental health. So ito pong vaccination po natin, napaka-importante. At ito po, mga hospital po nito, lahat po, kadalasan po nito, mahuhusay po ang kanilang pamamaraan sa care ng mga bata. Based dun sa research din po ng UP at saka po ng US, for every 5 serious cases, isa po doon ang bata. Dahil na po ang laban po ngayon are unvaccinated. Meaning, dahil marami na po na-vaccinate na mga seniors, ang talaga magiging target ngayon ng COVID ay yung mga unvaccinated. So ito po ang po natin na gusto natin maprotektahan ang mga bata.
So ang rollout po natin mangyayari po muna, Mr. President, para sigurado, 15 to 17 years old. And then after that, yung 12 to 14 years old. Kaya po tinatawag natin incremental po. Next slide, please. And then after that, October 22, yung phase 2, yung second phase, yung all LGUs sa NCR, magkakaroon po tayo sila ng tinatawag ng mini rollout at the same time. So dito po, meron kaming pinili na 6 na city. But sabi po ng NCR po, they are already prepared to have that pilot project in every city. So yun po, tinitingnan po namin na kung sino po ang prepared na LGU to have yung tinatawag natin mini rollout after we have observed at least yung 1 week yung yung ating pilot, then we will execute po yung second phase ng October 22. And the third phase will be yung October 29. Pwede po nating i-vaccinate na po yung buong NCR at saka po yung other areas nearby na meron na pong 50% at least yung A2 vaccinated yung mga seniors. And then later, pwede po natin ito po ang mga regions na mataas na po ang vaccination in terms of yung vaccinations sa A2. So ito po mga region po nito, pwede po tayo magkaroon din ng tinatawag nating mini rollout, yung CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 8, at saka Region 10, at saka yung Caraga. Next slide, please. So yun po, Mr. President, yun po ang ating pangako sa ating mga mamamayan na talagang hindi po natin iniwanan, pati po yung ating mga kabataan. So yun po, Mr. President, aking report lang po sa inyo. Maraming po salamat. Thank you, Secretary Alves, for that report. May I call on Vince, Secretary Dizon? Thank you very much, Mayor, Mr. President. While the technical staff is putting up the short presentation, on behalf of the men and women of the Basis Conversion Development Authority, Mr. President, we wanted to, first of all, first slide, please. Yeah. Mr. President, the BCDA has existed for the last 27 years. It was created when the U.S., by virtue of the non-renewal of the Basis Treaty, left, and we were left with several former U.S. military bases. However, when we came in, Mr. President, when you came in 2016, we wanted to make sure, through the guidance of Chairman Greg Garcia, that BCDA renewed and made very clear in no uncertain terms its mandate. And Chairman Greg Garcia tried to encapsulate in 2 very short lines what BCDA is for and why it was created. And it is really, to put it very simply, Mayor, to help strengthen our armed forces while we build great cities. And this is the mantra that we have tried to live up to, Mr. President, throughout the last 5 years. Next slide, please. Mr. President, we are very proud and happy to report that under your administration, the 5 years of your administration to date, BCDA has already collected a record 48 billion pesos, the highest of any administration since its creation by far. And almost double that of the previous administration. And true to its mandate, Mayor, Mr. President, next slide, please. BCDA, under your administration, has given the highest contribution to the armed forces of the Philippines. Next slide, please. 34.2 billion, Mr. President, out of the 48 has gone to the armed forces of the Philippines. This is by far the highest ever, even eclipsing, Mr. President, the contributions to the AFP from 1993 to 2010. And this by itself already represents 52%
of the total contributions of the BCDA since its inception 27 years ago, only in the 5 years of your administration. This is broken down into close to 10 billion in terms of replication of military facilities of affected military facilities of the Navy, the Army, and the Air Force, and also represents 24.3 billion directly to the AFP Modernization Fund. Next slide, please. Apart from this, Mr. President, is building great cities. With building on the success of Fort Bonifacio and the former portions of Villamor Air Base, BCDA under your administration focused on Clark after years of neglect. And Mr. President, we are very proud to report that phase 1 of New Clark City, as you can see, is already completed. Next slide, please. And these are just examples of the iconic structures that have been built during the first half of your administration. This is the Aquatic Center, Mr. President. The Israeli training team, the Israeli swimming team for the Olympics trained here, Mr. President. And they told us that it is in the top 5 best swimming facilities in the world that they have ever used. Next slide, please. These are our water polo players during the SEA Games, Mr. President. And the next slide, you can see how much our people, next slide please, enjoyed jump pack po, Mr. President, ng SEA Games. Wala pa pong COVID nito, Mr. President. I'm sure miss na po ng mga kababayan natin yung mga ganyang events. Our people po, ginampak po nila yan. They went from far away as Metro Manila, Pangasinan, just to watch our swimmers and our water polo players compete. Next slide, please. This is the athletic stadium, Mr. President. And in 2019, it was a finalist for the World Stadium of the Year in 2019. And this year, Mr. President, we are very happy to report that the stadium is a finalist in the World Architectural Festival 2021, which will be held in Lisbon, Portugal in December. I think, Mr. President, this is the first time that any structure made by any government has received such international recognition and accolades. Next slide, please. And again, this was the jump pack closing ceremony. Some of the cabinet members were there po. Mr. President, nag-aaral naman po natin na nag-champion tayo overall, and tuwan-tuwa po ang ating mga atleta dahil for the first time, nakapag-compete po sila sa mga world-class facilities because of your will and your determination to build it for them. Next slide, please. And Mr. President, dahil po dito, nagtitiwala po ang best in the world sa atin. Ang ADB, ang JICA, ang Japan Overseas Infrastructure Network for Development, ang AECOM, ang Nippon Koi of Japan, Surbana Jurong of Singapore, and ang PhilKoi Japan Institute, lahat po sila ay partners po natin dito. Next slide, please. At nagpapasalamat po tayo, Mr. President, dahil sa inyong executive order, matutuloy na rin po ang matagal na pong pinaplano ng mga gobyerno, simula pa po ng gobyerno ni Pangulong Aquino, Pangulong Cory Aquino, na dahan-dahan nang ilipat ang mga national government agencies mula sa Metro Manila papunta sa labas ng Metro Manila. At dahil po dito, next slide please. This is the actual first government building, Mr. President. Next slide please. Ito na po ang mga iba't ibang agencies ng national government na nag-submit na po ng kanilang letters of interest na simula na pong mag-relocate sa New Clark City. Next slide please. Dahil din po sa ating ginawa, Mr. President, hindi po natin inaasahan na tatamaan tayo ng COVID. At naalala po namin ni Sec. Duque, nung February of 2020, wala po tayong mapaglagyan dun sa ating mga Pilipinong manggagaling ng Wuhan, China. Unang-una po,
Dapat dadalhin sila sa Fort Magsaysay, pero wala pong tubig, wala pong kuryente. Pero nakita po ni Sec Duque, binisita po ni Sec Duque ang ating facility sa New Clark City at sinabi po niya, ito ang perfect kung saan pwede mag-quarantine yung ating mga kababayan na uuwi galing Wuhan. At dyan po sila. Next slide, please. To date po, 25,000 COVID-19 patients have been serviced by New Clark City. Inagagaan po natin sila dyan sa iba't iba nating facilities hanggat sila'y gumaling. Next slide, please. Nagpapasalamat din po tayo sa Kongreso, sa pamumuno lalo na ni Senator Bongo. Ni Senator Bongo, ni Senator Pia, ni Senator Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian, dahil po pinasa po ni Senator Bongo ang RA 11470, ang National Academy of Sports. First time in history po, mabibigyan ng parangal ang ating mga atleta dahil magkakaroon na po sila ng sarili nilang high school, Mr. President. At we are very proud to show you today, very short lang po to, a few seconds, yung plano po, nagsisimula na po ang construction nito at pinapangako po namin na bago po matapos ang inyong termino, you will inaugurate this beautiful world-class sports academy. Next slide, please. Pakiplay yung video. Nagsimula na po, Mr. President, ang construction. In fact, sa Sabado po, nagbigay po ng mensahe si Senator Bongo. At talaga pong yan ang magiging legacy po ng Duterte administration para sa ating mga atleta, present and future. At ito po, just to show you, Mr. President, ito po yung ating closing ceremony ng Southeast Asian Games na kinagalak po ng ating mga atleta dahil tayo po yung nag-overall champion at kinagalak po ng ating mga kababayan dahil for the first time po, sila'y nakapanood ng sporting event sa mga truly world-class facilities. Next slide, please. Ang Clark International Airport po, ang inyong magiging legacy para sa paggawa ng mga world-class airport facilities na hindi po nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Next slide, please. Like the stadium, the Clark International Airport very recently was nominated as one of the best designed airports in the world in the Prix Versailles World Airport Selection for 2021 in France. Ito po ay sa December. Kasama po natin to ang mga airports sa mga developed countries. At if you ask me, Mr. President, I like our chances na manalo po dito sa very prestigious award na ito sa December 2021. Nakita niyo po ito, Mr. President, nung in-inspect natin. Next slide, please. Ito po ang ating mga partners, Megawide GMR, sila po ang gumawa ng airport, at ang ating pong operator ay world-class din. Sa pamumuno po ng Philinvest, ng Robinsons, JG Summit, ng PAGS, at kasama po natin ang operator ng best airport in the world, ang Changi Airports of Singapore. Next slide. Ito po, ang mga facades po, very iconic po, very Filipino. Next slide, please. Ito po, yan po yung terminal, Mayor, na ginamit ninyo nung ating inspection. Next slide, please. Ito po yung lounge papunta sa mga gate. Next slide, please. Doon po nagtatapos, Mr. President, ang aming report. At again po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat ng suporta. Lalong-lalo na po
sa ating infrastructure build program at para sa ating pong mga athletes. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Vince Dizon. You know, about 20 years from now, when you go to Clark City, then you look at the buildings that you have helped build. I'm sure that you will have that fire of love of country and patriotism that you help build what it is now. The Filipino will remember you. Which will remind me, bigyan kitang gold medal pero atin-atin lang ito. Yeah, I know. Yan na po yung ating gold medal, yung mga nagawa ninyo po. May mga tao na ayaw na mga ganon. Ako nakukurnihan ako. I refuse yung mga award.